Sino po ang gutom na dyan? Taas ang kamay. Dahil kung gutom na, actually ito, 30 minutes itong ang sabi sa akin, short talk lang. Kaya lang, 30 minutes ito hinanda ko. Kung gutom na kayo, gagawin na lang natin 2 minutes. So kung hindi naman, so nakita ko, kasi meron minsan, may pinag-pray. Minsan mayroong prayer meeting. Yung matanda sa iglesia pinag-pray. Mahaba yung prayer. Tapos sabi nung, bakit ang haba naman ang prayer nito? Parang ilang minuto na. Nung marinig yung kalansing ng kutsara, tinidor, sabi niya, Amen. Hinintay pala yung kutsara. Sa bakit ito, bago ko batiin ang ating mabait na brother, pastor, Tito Viñas, may the Lord bless you more wisdom, wealth, and power. Entitled Aging Like Fine Wine. Aging like fine wine. Kung sa Tagalog, ang pag nagkaedad ay mas masarap para tayong alak. Di ba alak, pag fermented, lalong mahal. Sabi ko nga minsan sa isang sermon na mayroong alak na kakahalaga ng $38 million. Kaya mahal. Isang lang yun, isang tablo lang maubos na ang pera mong pinaghirapan sa ilang taon. Siguro nakatikim doon si Brother Gernatic na $38 million. Brother, nandiyan ka pala. Bible reference, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Psalm chapter 90 verse 12, mga awit sa Tagalog, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan. So happy birthday sa may mga birthday. Someone once said that birthdays are nature's way of telling us to eat more cake. But beyond the sugar rush, a birthday is a profound spiritual marker. It's a moment to pause and ask, what am I doing with the life God has given me? Parang ito ay may pause, di ba? May minto tayo at magmuni-muni. What am I doing with the life God has given me? Ano ba ang gagawin natin sa buhay na ay pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? The gift of numbering our days. So, regalo ito na tayo'y ang ating days ay ating kinakount. So, the psalmist asked God to teach us to number our days. Ang sabi ng manunulat na si King David, na tinatawag na psalmist, ay turuan siya ng Diyos na bilangin ang mga araw natin sa mundong ito. Isang guy, ang sabi, I heard about a guy who got a birthday card saying, ito, nakatanggap siya ng card. Di ba, may mga birthday card tayo natatanggap. Ang nakalagay doon sa card, you know, you're getting old when the candles cost more than the cake. Malata mong ikaw ay tumatanda na raw kapag yung halaga ng candles na big, di ba, pag tumatanda na, marami na. Mas mahal yung kesa sa cake na binili mo. Aging is unavoidable, but growing older is a choice. We don't just add years to our life, we add life to our years. Tandaan natin na. We don't just add years to our life. Hindi lang dinadagdagan ng taon nating buhay, kundi dinadagdagan ng buhay ang ating mga taon. Diba? Maganda yun eh. Its birthday signifies the continuation of purpose, not just the passage of time. So may purpose tayo, may layunin. So you are a plant masterpiece. Masterpiece ka. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11 tells us, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So maraming tao ang gumagawa ng listahan. Anong gagawin? Chine-check nila.
Subalit ang Diyos nang tayo bigyan ng buhay ay para tayong binibake na cake. Anong ginagawa natin pa nag-bake ng cake? Di ba? It takes time. May panahon. Inaayos. Requires specific ingredients. Hindi madali yan. Para masarap ang cake, yan ay niluluto ng maayos man ang ingredients ay kompleto. Tanda natin yan. Parang tayo nung ginawa tayo ng Diyos. Because our master sheep is God. He is the master sheep. You aren't an accident. You are a planned creation. Sabi sa Psalm chapter 139, kung babasahin ito, verses 1 to 24. So kukunin lang natin yung isang verse sa chapter 119, pero ang verse is 14. Ito ang sinasabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilabot at kagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ayan, hindi tanong ko ako, baka lumampas. Growing onward and upward. Ayan, lumalagong pasulong at pataas. Pag tayo tumatanda, huwag tayo yung lumago na pa-atras, kundi pasulong. At hindi lang pasulong, pataas pa. Tandaan natin yan. Every birthday, we tend to look back. Di ba palagi, ano kaya nangyari sa akin? Minsan, malungkot tayo ng magkakaran, hindi tayo nag-celebrate. But God wants us to look forward. Ang gusto ng Diyos, look forward. As long as you are alive. Growing older means becoming wiser, tanda natin, kinder, and more like Jesus. Pag tayo tumatanda, mas matalino na tayo, mas mabait na tayo, at namumuhay tayong katulad na ni Kristo. Amen? Ganyan. So, may kasabihan tayo sa Pilipino. Kalabaw lang ang tumatanda. Totoo po yun. Age is just a number. Or that you should keep feeling young despite your age. Meron isang matandang lalaki na may dumaan doon at nakita siyang umiiyak doon sa park. Ha? At karawan niya. Karawan ng matandang ito, siguro mga 70 plus na ang kanyang edad. At nakita siya nung dumadaang ginang. At tinanong siya, bakit ka umiyak? Why are you crying? Ang sabi ng matanda, alam mo, umiyak ako. Mayroon akong asawang 22-year-old. Oh, mas bata sa kanya, dahil 17 na siya. Nasa bahay siya. Magaling siya magluto. Minamasahe niya aking likod. Kapag bago tayo matulog, at kami kasabay manood ng mga pelikulang gusto natin. Yan ang sabi ng matanda. Ang tanong ng ginang, ang ganda pala ng iyong buhay, bakit ka umiiyak? Sabi niya, umiiyak ako sapagkat hindi ko na malaman kung saan ako nakatira. So hindi kayo tumawa. Then why are you crying? As the passerby, I can't remember where I live. Pag tayo tumatanda, gano'n eh. Ha? Lakad ang lakad, saan ba ako nakatira? Sana huwag niyang mawala sa atin. Isang seaman na nag-birthday siya, 60 years old. Tinanong siya, ano ang pinakamasarap na regalo na gusto mo? Sagot niya, ang makita ang mga anak ko na hindi na humihingi ng baon. Yan ang gusto niya. Senior moment sa pulpito. One time, habang nagtuturo si pastor, hindi ito si Brother Tito, ito yung isa si pastor, sobrang dami niyang ginamit na Bible verses. Alright? Sa sobrang galing niya, bigla siyang huminto. Tumingin sa congregation at nagtanong, mga kapatid, nasaan nga ba ako? Sa Old Testament ba ako o sa New Testament? Yan ang tanong ni pastor. Alright? Sumigaw ang isa sa likod, Pastor, nasa puso ka po namin. Sumagot si pastor, mabuti naman. Akala ko kasi naiwan ko yung salamin sa bahay. Moral lesson, ang pagtanda ay hindi hadlang sa pagtuturo. Salamin lang ang kailangan. May mga kapatid na nagsabi, hugot ito, hugot. Pastor,
Alam niyo po, sabi ng isang kapatiran, alam niyo po, Pastor, ang pagtanda ay parang pag-aaral ng Greek o Hebrew. Sa umpisa mahirap, pero kapag sanay ka na, nakakalimutan mo rin. Ang panalangin ng isang kapatid, sabi niya, Happy birthday, Pastor! Alam niyo, nag-pray ako kagabi, sabi niya sa pastor. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po si Pastor ng mahabang buhay, mahabang pasensya, at maiikling sermon. Tumama, pagdating sa sermon, dapat maikli. Nagtawa na ng kapatiran. Sabi ko, joke lang po, kahit 3 oras po yan. Okay lang, basta birthday ninyo. Ayun, meron pa naman ang quotation. Ito ang mga quotation o kasabihan. The secret of staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age. Tandaan mo yan. Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Sabi ni Mark Twain. Praise and flourishing implies that vitality isn't about physical speed, but spiritual depth. The best sermons often come when a pastor has loved, lost, laughed, and walked with God for decades. Amen? So, gutom na talaga kayo eh. Wala nag-amen. Mahaba pa po ito. On faithfulness. Kung ilang years kayo, ngayon, yun din ang taong kung paano ka pinatnubayan ng Diyos. Tandaan niyo yan. If you are 66 years, hindi ko sinasabing 66 years old na si Brad dito. Means 66 years ka nang you are witnessing God's witnesses. Faithfulness, amen. 66 years means 66 years of witnessing God's faithfulness. God is very faithful to us. The pastor isn't just preaching theory. They are preaching from a reservoir of life-tested truth. So hindi lang theory ang pinipreach ng mga pastor, kundi bukal ng buhay at tested na katotohanan. Embrace aging. Tanggapin ang pagbabago. Ang pagtanda ay natural. Imbis na pigatin ang paghina ng katawan, tanggapin ito ng may katatawanan. So since of humor, kahit na hindi nakakatawa, tumawa tayo. Ang tunay na kayamanan ay ang kapanatagan ng loob at kakayahang tumawa sa sariling mga kakulangan. Masarap mabuhay, mga kapatid. Mabuhay ng payapa, palakpakan ang Panginoon ang may kaarawan. Palakpakan natin siya. Meron tayong pastor na katulad na ni Brother Tito. At ito ay akin ang i-close. So pagkat sa tutulang maaba ito, marami pang wakay nito eh. May hidden wealth and power na binigay sa atin ng Panginoon. Conclusion! Conclude ko na agad. Exact about 10 minutes. So take the wisdom of Psalm chapter 90 verse 12. Embrace your age, tanggapin ang edad ng may kagalakan. Tatlong bagay ang tandaan natin Tanggapin ang edad na may kagalakan or accept age with joy. Yakapin ang pagtanda, embrace growing old. Hindi maiwasan ang pagtanda. Tanda natin, hindi na maiwasan yan. Talagang darating ang darating yan. Pangatlo, trust God's plan for your future and enjoy the cake of His amazing grace. Amen and thank you very much. And happy birthday, Brother Tito. And may God bless you more and more. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you po, Pastor. Sumunod talaga siya sa usapan. Pwede naman po lumampas.